Hi guys, sa video na ito, ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo mag-transfer ng pera from GCash to bank. So dito sa video na to, makikita ninyo nakalagin ako sa GCash ko guys. So meron siyang laman na 1,600. So try natin mag-transfer ngayon ng pera from GCash to bank. So kapag nakalagin na kayo sa GCash ninyo, meron dyan sa pangatlong option yung transfer. So i-click nyo lang yung transfer button dyan sa pangatlong option. Pag-click nga natin ng transfer button, wait lang natin ng mga ilang segundo. So dito sa pinakababa guys, merong nakalagay dyan ng mga ibang bank, pero hindi pa yan yung lahat ng mga bangko na available. So scroll nyo lang siya pataas, meron dyang button ng view all. So i-click nyo lang guys dyan yung view all. And then lalabas na nga po dyan lahat ng available na bank na pwede natin pag-transferan. Kasama dyan yung BPI, BDO, Bank, Land Bank, Security Bank, Union Bank, PNB, China Bank, etc. at marami pang iba guys. So kung ano yung preferred nyong bangko dyan. Make sure nga pala guys na kapag ka magta-transfer kayo at magbabank transfer kayo is dapat kompleto na yung details na hawak ninyo. Ano po yung hawak na hinihingi ng details ng GCash? Ito po yung account number and the account name. Okay? So dito sa account number, make sure na tama po yung nai-input nating mga account number, dahil kapag hindi tama, kahit isang numero lang po yung magkamali dyan, may possibilities po na hindi pumasok yung pera doon sa nominated bank or doon sa bangko na pagtatransferan mo ng pera. May possibilities po na hindi pumasok dyan, kaya make sure na i-double check ninyo yung account number dyan. Okay? So for example, try natin mag-transfer dito sa Union Bank of the Philippines. So dito meron tayong nakalabas diyan na amount. So diyan is nakalabas yung amount. So lagay lang natin, subukan natin yung 15 pesos. So account name guys, sino yung receiver na magre-receive ng pera mo using the GCash to your bank account. So kung sino yung may-ari ng bangko, siya dapat yung ipapangalan dito. Okay? So dito sa account name na ito, for example, ilalagay ko siya yung pangalan ko dahil sa akin din naman papasok yung pera, and then the account number. So dito sa account number na ito, yung account number ng bangko. And then dito naman sa send receipt guys. So yung ilalagay yung email dito is yung email nyo, pero optional po yan. Nasa inyo kung gusto yung i-send sa yung resibo after ma-process sa email niya. Kasi guys, ako mas preferred ko na nilalagay ko yung email ko dyan, kasi nga po minsan nagkakaroon ng problem si GCash. At the same time, once na nagkakaroon ng error dun sa mismong apps, hindi natin nasisave yung transaction, nabawas na po yung pera sa application natin. Okay? So ang mangyayari, yung resibo hindi natin ma-screenshot. So this is the second option po na pwedeng natin gawin, no, para possible na kapag ka nagkaroon ng problem is marireceive pa rin natin yung resibo. Okay, after nyo po ma-proceed dyan, yung mga kailangan dyan is click nyo lang yung button dyan sa send money, and then so makita ninyo dyan total is 30 pesos, the transaction fee is 15 pesos, and then pag i-click nyo po yung confirm dyan, yan na po yung dire-diretso na po yan. Minsan guys, may possibilities na humingi pa ng OTP pin yung GCash. So provide nyo lang po yun, yung OTP pin once na nag-transact kayo. Yun po kasi is pinaka-security po nila doon sa mga pera na ito-transfer, lalo na kung malaki ang pera po ito. Yun lang guys, and hopefully na makatulong itong video na ito sa inyo. And don't forget to like and subscribe.